Halos 2 taon na ang nakakaraan buhat nang una nating marating ang Marilake. Umuulan sa mga panahon ngayon, padulas at masa ang kalsada. Ngunit hindi yun naging hadlang para magpatuloy ko ang aking biyahe hanggang sa narating ko ang Devil's Corner. Wala akong lamputang rider sa mga panahon na yun. Balungkot pala ang Devil's Corner pag umuulan, kaya napagdesisyonan ko na umuwi na lang. Babalik na lang ako pag maganda na ang sikat ng araw. Lumipas ang araw at mga buwan. Naging abala ako sa trabaho ko hanggang sa lumipas ang isang taon. Ang plano kong bumalik ng Marilake ay akin ang nakalimutan. Ngayon halos 2 taon na ang nakakaraan ay sumagi sa aking isipan. Ang bumalik sa Marilake ay hindi ko pa sa katuparan. Sa video na to, may mga bago tayo makikilala. Tatambay tayo sa Manukan at makakasaksi ng aksidente. Makakadiscover din tayo ng isang magandang tambayan sa Marilake. At gamit ang Honda CRF 300L, dadaan tayo sa MacArthur Highway. Pero bago natin umpisa ng video, shoutout muna kay Sir Cedric Flores at Aren Rosales. At sa lahat na rin ng player ng Tantra. Ang kapalaran ng Tantra ay nasa inyong mga kamay. Tinaasan na pala yung kalsada dito. Mataas siguro mga 1 meter yung tinaasan dito to sa may papunta ng shortcut yan papuntang Baliwag. Anak malayo, ito lang pala oh. Ito pagtawid natin dito sa Arcon na to. Bulacan na to, Kalumbit Bulacan yung sa kabila. Ito palit. Eto, nasa Kalumpit na tayo. Halos 2 oras yung biyahe natin. Papunta pa lang dito sa monumento. Ano kayang nasa tuktok nun? Ferry ba yun? May hawak na 1 day, no? Maluwag ang tali ng traffic sa may EDSA. Dito, medyo nakabawi ang katawan ko na napagod sa matraffic na biyahe sa MacArthur Highway. Di ako nag-agahan nang umalis ako ng bahay. Kaya naman, parang naupos na nakadila ang aking pakiramdam habang binabaybay ko ang EDSA. Saglit muna akong tumigil, kumain at nagpahinga. Medyo may kalayuan pa ang Marilake. At kailangan kabawi ang matamlay ko ng katawan. Grabe, nagsarin yung energy ko talaga doon. Uy. Sorry. Ala, sige ang usok nito. Grabe ang amoy. Okay na. 220 21. Okay. (10:02) Nandito na tayo sa Cubao. 3 hours yung biyahe natin mula Pampanga hanggang dito sa Cubao. Medyo matraffic dito. SM Masinag, hindi ko alam kung Antipolo na to. Ay, Rizal pala. Antipolo nga. Hindi ko alam. Antipolo rin pala to, kasi ayan, center. SM Center, Antipolo. Parang dito ako dumaan dati oh. Mas ano doon, mas maluwag yung traffic doon. Tapos may nagtitinda dito ng itlog. Dito banda yun. May tumatawid na babae dito. Umabot ng 3 million views. Saan ba yun? Oh, dito nga. Doon banda, may tumatawid na babae doon. Tanghali na nang marating ko ang magagandang kurbada si Marilake. Kunti rin ang mga bumabiyahe na rider sa umaga na yon. Kaya naman nag-enjoy ako sa aking biyahe. Mag-aalauna na nang marating ko ang Manukan. Sa mga panahon na yun, kunti lang ang mga naglalaro sa daan. Medyo may karamihan ang mga nanonood lang. Ilang saglit lang ay minarinig akong malakas na kalampag ng motor. Agad ko naman itong nilingon at nasaksiyan ko ang dumadaos-dos na motor sa asfalto. At kasunod nito, ang rider na tila ba nagpapaanod sa ilog. Yun nga lang, ay salip na tubig ay sa asfalto siya nakahiga habang dumadaos-dos ang kanyang katawan sa magaspang na asfalto. Pinipilit nitong bumangon, ngunit tila ba may
gatong sakit na pumipigil sa kanya para tuluyan siyang makabangon. Maraming nakatambay sa mga oras na yon. Ang mga ilan sa kanila ay tila ba sanay na makakita ng aksidente. Alam na nila kung anong dapat gawin sa sitwasyon na ganon. Pinigilan nilang bumangon ang naaksidente. Baka daw meron itong internal injury at lalo lang lumala ang kanyang kalagayan. Minabuti ko na munang kumain sa nag-iisang tindahan sa may Manukan. Instant noodles, kape at biskwit lang ang pwede kong pagpilian. Habang kumakain sa nasabing kainan, meron tayong mga nakasalumuha sa lugar na yon. Sayang nga lang at di ko natanong ang kanilang mga pangalan. Comment na lang kayo kung sakaling kayo ito. Baka next week na to kasi hindi lang. Kain ng soft drinks, Ben. Ano may biscuit siya? Uy, di ba na ako? Dapat yan, Ben. Ay, wala sa Ben, sino drink. daw yan? Gabriel, Tubig na lang. Tapos na akong kumain, pero ang naaksidente, nakahiga pa rin sa asfalto habang ang ilang nakatambay ay matyagang binabantayan siya para di siya masagasaan ng mga dumaraan na sasakyan. Habang nililibot ko ang Manukan, ay napansin ko ang dalawang magkasintahan. Subalit dahil umiral na naman ang pagkatao ko na may sariling mundo, di ko na naitanong ang kanilang mga pangalan. Ngayon pa man, shoutout sa inyo, Sir at Madam. Lalabas ko pa sa channel ko. Muli kong sinulyapan ang lugar na kung saan mayroong naaksidente. At dito nagulat ako. Bigla na lang nawala ang naaksidente. Sa wari ko'y nadala na siya ng ospital. Pero para bang wala naman ako narinig na ambulansya. Dito aking napagtanto. Nakaupo na pala siya sa may kanto. Kanyang pisala ay di masyado. Mag-aalas 2:30 na ng hapon nang umalis ako ng Manukan. Naisip ko saglit kong pupuntahan. Ang iba yun itong malupit na daan. Tingnan natin kung ano pa meron dito. Tapos uwi na rin tayo. Malayo pa yung hindi ko nararating dito sa Marilaki pala. Subalit aking napagtanto, ang daan na ito ay parang walang hanggan. Kaya naisip ko na lang na bumalik sa pinanggalingan. Ngunit sa aking pagliko, may nakita akong malaking kainan. Maganda siguro itong maging tambayan. Masarap pumunta dito kasama ang mga kaibigan. Sir, nagbablog ako. Sir, okay lang ba? Okay lang, sir. Sige, sir. Ano pa ba? Clubhouse. Cheese. Tuna sandwich. Tuna sandwich lang. Tuna sandwich. Oo. Tapos ano lang? Nang? May mga iced coffee po, may coolers po. Ay, yung malamig lang. Melon lang siguro. Hi! Ayan po, shoutout po dito sa lahat ng mga customers na parating, yung mga followers ni Sir Flicker. Sobrang panalo. Thank you from Pampanga pa si Sir. Ang galing. Thank you. Balik-balik po kayo dito. Kita tayo dito sa Isaos Marilaki po. Ito po, kakatayo lang. Magto 2 years pa lang po. Nag-umpisa yan dito sa harap po, sa mismong main road. Then, nilipat po ni na boss dito. Gusto mo shop, we started noong December. So, nandito pa siya. Ngayon, nilipat na rin namin dito. Pero, one compound pa. Ang mga customers namin, more on mga writers, family. Yan, mga vloggers din po. May mga nagpupunta rin po. Pag tinawag na ako ni Pika. Isaw House ang pangalan ng kainan ng aking napuntahan. Magandang view dito. Sariwa at masarap ang simoy ng hangin. Malaki at maluwag ang lugar. Mahangin at malamig kahit natirik ang araw. Tahimik at nakaka-relax sa lugar na ito. Masarap magtambay dito, lalo na pag marami kayo.
Hindi ko namalayan na lumilipas na palang oras sa sobrang pag-enjoy ko sa nasabing lugar. Naalala ko bigla, kailangan ko palang uwi. Maabutan ako ng rush hour sa aking daraanan. Sir, thank you sir. Malaki yung parking. Sarap, meron pa. At pauwi na tayo. Mag-iingat daw ako, sabi ni Sir Neo. Oh, maraming kasiro dito. Totoo nga. Gabi na nang makarating ako ng Pampanga. Halos 8 oras ang ating naging biyahe dahil sa traffic sa daan. 200 kilometro balikan ang layo ng ating natakbo. Mahigit 500 gasolina ang ating naikarga. Wala tayong naging aberya sa daan dahil sa tatag ng ating motor pagdating sa malayong biyahe. At sa uli, isa lang ang aking masasabi. Si Yarep lang talaga ang sakalam.